Sunod-sunod na cyber attack sa ilang website ng gobyerno naharang ng DICT at na-trace nila mga ito galing sa China. Kasama sa inatake ang website ng Philippine Coast Guard na naniniwalang may kinalaman ito sa agawan ng teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa gitna ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi na rin nakaligtas sa mga hacker ang Philippine Coast Guard. Pinunterian na rin kasi nila ang website ng PCG ayon mismo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Base sa report ng ahensya, mga website ng ilang government agency ang sinubukang pasukin ng hackers. Bukod sa PCG, naharang din daw nilang cyber attack sa website ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Office of the President. Pero wala namang nakuhang sensitibong datos. Whatever information they got, nagkaroon na ho tayo ng remediation. Sa layman's terms, so nagkaroon na ho tayo ng mga hakbang para kung ano man ho yung nakuha nila, hindi na nila ho magagamit. Ayon naman kay PCG spokesperson Armand Balilo, palalakasin na nila ang seguridad ng kanilang website para hindi sila mapasok. Baka raw ordinaryong hackers lamang ang may pakana nito. Pero hindi rin daw nila isinasantabi ang posibilidad na konektado ito sa issue sa West Philippine Sea. Ayon naman sa DICT, hindi pa nila masabi kung sino ang tunay na nasa likod ng pag-atake. Pero na-trace nila ang Internet Protocol o IP address ng mga hacker sa kaparehong lokasyon ng China United Network Communications Group o China Unicom na isang state-owned telco sa China. Pero hindi naman daw ibig sabihin nito'y may kinalaman kaagad sa pag-atake ang Chinese government. Ito rin ang pananaw ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego. Meron silang tinatawag na mga virtual private network na pwede silang magtago at sabihin nila na nakakonect sila doon sa isang telco sa China. Pero ang katotohanan nun, sa ibang bansa sila, sa ibang lugar nang galing, maaaring sa Pilipinas pa nga. Ayon pa sa DICT, 3 grupo ng hacker ang sinasabing umatake sa Pilipinas. Yan ang Lonely Island na isang Iranian hacking group. Meron ding Meander at Panda na galing naman daw sa isang Chinese telco at gobyerno ng China. Lahat sila uri ng Advanced Persistent Threat o APT group. Ang purpose sa mga APT, kumuha ng impormasyon. At ang information na to pwede nilang magamit in the future laban sa atin o pwede nilang gamitin para makakuha sila ng mga bagay na gusto nila. Sabi ng mga cybersecurity expert, hindi na bago ang ganitong pag-atake ng mga Advanced Persistent Threat o APT group sa buong mundo. Madalas sinaabot nga raw ng 3 hanggang mahigit 7 buwan kung umatake ang mga hacker nang hindi namamalayan. At ang kanilang target, hindi na lang basta website, kundi mga email address na konektado rito. Sa gitna naman ng mga pag-atake online, may nakalatag na raw na National Cybersecurity Plan ng DICT na approval na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.